sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si JP Nunez. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakakuha ng mataas na approval rating sa unang 100 araw ng panunungkulan. Bulkang Mayon itinaas sa Alert Level 2 dahil sa pagtaas ng aktibidad. President Bongbong Marcos Jr. nakikipag-ugnayan na sa PHIVOLCS, NDRRMC at iba pang sangay ng pamahalaan para siguraduhin ang kahandaan sa posibleng pagbabago ng sitwasyon. Big time oil price hike inaasahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Presyo ng diesel posibleng tumaas ng 6 na piso o higit pa kada litro. At LTO, sinuspinde muna ang pagsita at panguhuli sa mga nakamotorsiklo na hindi rehistrado ang top box o saddlebag. Multa sa mga mahuhuling lumalabag, pinag-aaralang bawasan. Sa kanyang ika-100 araw sa pwesto, nakakuha ng mataas na approval ratings si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang survey ng Pulse Asia. Ipinagmalaki naman ng Pangulo ang kanyang nabuong functional government na harap sa hamon ng ekonomiya dulot ng pandemya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Na-appreciate o pinahalagahan na nakararaming Pilipino ang mga ginagawang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang issue sa unang 100 araw nito sa pwesto. Batay sa resulta ng September 2022 nationwide survey on urgent national concerns and performance ratings of the National Administration on selected issues ng Pulse Asia, nakatanggap ang Administrasyong Marcos ng majority approval rating sa 11 sa 13 issue kung saan nasuri ang performance nito. Kabilang na dito ang pagtugon sa kalamidad, pagkontrol sa paglaganap ng COVID-19, pagsusulong ng kapayapaan sa bansa, proteksyon sa kapakanan ng overseas Filipino workers, paglaban sa kriminalidad, pagpapatupad ng batas, paglikha ng mas maraming trabaho at pagtataas sa sahod ng manggagawa, paglaban sa katiwalian sa gobyerno, pangangalaga sa kalikasan at pagtatanggol sa integridad ng teritoryo ng bansa. Gayunman nakakuha ng mababang approval rating si PBBM sa issue ng paglaban sa kahirapan at pagkontrol sa inflation. Ang Pulse Asia Survey ay isinagawa mula September 17 hanggang 21 at mayroong 1,200 respondents sa buong bansa. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang gabinete lalo na sa mga economic managers sa pagsisikap upang maiangat ang bansa kahit nasa gitna pa rin ang bansa sa pandemya. I think what we have managed to do in the first 100 days is put together a government which is functional and which has a very good idea of what we are targeting in terms of strict economic targets, for example. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, sa ika-100 araw ng Marcos administration, ibinida ng Department of Tourism ang pagdami ng mga dumarating na turista sa Pilipinas. At para mas lalo pang mapasigla ang industriya ng turismo, plano ng kagawaran na magtayo ng tourist rest areas sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang balita ni Lucilio Ren. I'm very happy to deliver the good news that while the projections of the DOT prior to June 30 were that we would only receive 1.7 million tourists by the end of the year, as of yesterday, we have already reached over 1.6 million tourists. Ito ang masayang ibinalita ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagsapit ng unang 100 araw ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anya,
Naiparating ng Pangulo sa buong mundo na bukas at handa ang Pilipinas sa pagbangon ng ekonomiya, kabilang na ang turismo. At dahil anya sa inihahatid na mensahe ng suporta at pag-asa ng Pangulo sa tourism industry, nabuhay ang pag-asa ng mga tourism stakeholder na matinding naapektuhan ng pandemya. We are grateful that he has identified as one of his priority agenda tourism, considering that tourism at its peak in the Philippines used to contribute over 12% of our GDP or over 2.5 trillion pesos. Tiwala ang kalihim na ang 1.7 million tourist arrivals na unang projection ng DOT para sa taong 2022 ay mahihigitan pa, lalo't may kulang 3 buwan pa bago matapos ang taon. At tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng DOT ng mga programa upang mas makahikayat ng mas maraming turista. Kabilang narito ang pagtatayo ng mga Tourist Rest Area o TRE sa mga strategic locations sa Pilipinas upang mas mapaganda ang tourism experience sa bansa. Kahapon, pinangunahan ng kalihim ang groundbreaking ceremony ng isang TRA sa Manolo Fortich, Bukidnon. Highlight sa TRA ang malilinis na comfort room o CR na siyang madalas na hinahanap ng mga bumabiyahing turista. Magkakaroon din ito ng coffee shop, pasalubong and souvenir store, tourist information area at charging station. Ayon sa DOT, napili ang Bukidnon na pagtayuan ng TRA dahil ito ay isa sa best gateway papasok sa Mindanao. Bukod sa Bukidnon, pinangunahan din ni Frasco ang groundbreaking ceremony ng itatayong TRA sa tourist spot na Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. 10 TRA ang target maitayo ng DOT sa iba't ibang panig ng bansa bago matapos ang taon. Lucille Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa na ang Bureau of Immigration sa inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong papalapit na ang holiday season. Ayon sa BI, sa ngayon ay may mga bagong immigration officers ang madaragdag sa kanilang hanay upang tugunan ang kinakailangang manpower ngayong bare months. Ito ang balita ni Dante Amento. Tuwing holiday season, inaasahan na ang pag-uwi sa Pilipinas ng mga overseas Filipino worker habang ang iba naman ay pinili na bumiyahe abroad upang samantalahin ang bakasyon. Kaya naman ngayon pa lamang ay nakahanda na ang Bureau of Immigration sa inaasahang bulto ng mga pasahero na darating sa mga paliparan ngayong bare months. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval, bagaman mababa pa rin ang bilang ng mga biyahero na dumarating at umaalis ng Pilipinas ngayong taon, kumpara noong bago pa magpandemya, posible pa rin anya na maraming mga biyahero ang darating ng Pilipinas sa Disyembre. Kaugnay nito, magdaragdag ang BI ng mga bagong immigration officer upang tugunan ang kinakailangang manpower ngayong holiday season. Sir Aljo, siguro masabi natin na ready na po ang Bureau of Immigration dito po. By the end of the year, we're expecting it to rise a little because of the holiday season. Kaya po nakadeploy na po lahat ng ating mga immigration personnel. Kumbaga po, all hands on deck na po tayo. We have more than 100 immigration officers that are set to graduate to be deployed po by the holiday season para makatulong po dito sa operations po natin, hindi lang po sa mga airports, but po sa iba't ibang opisina ng immigration nationwide. Samantala, pinag-iingat naman ngayon ng Bureau of Customs ang mga kababayan nating OFWs laban sa nagkalat ng mga pekeng consolidator o forwarder sa ibang bansa. Ayon sa Customs, ito yung mga namamagitan para maipadala ang mga balikbayan boxes o mga package dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Customs spokesperson Arnaldo de la Torre, modus operandi ng mga ito ang maningil ng bayad sa mga OFW. Ngunit wala namang ibibigay na pondo sa kanilang counterpart na tinatawag na deconsolidator dito sa Pilipinas para mailabas ang mga ipinadalang balikbayan box mula sa customs yard. Dahilan kaya naman natetenga ang ilang balikbayan boxes. Yung scheme ng mga freight forwarders po na ito ay naniningil sila sa mga OFWs ng ibang bansa. Ngunit hindi nila binibigyan ng pondo ang kanilang mga partner. So kung ito po ay walang pondo na maibigay sa deconsolidator para bayaran ang proseso ng pag-release, pag-deliver at pagbayad sa Bureau of Customs,
yung pong mga balikbayan boxes na yan ay dahilan po upang maideklara ng Bureau of Customs na abandon. Partikular na pinaalalahanan ng kawanihan ang ating mga kababayan na nasa Middle East. Ayon sa BOC, tiyakin munang lihitimo ang forwarder bago magpadala para hindi magkaroon ng problema. Maaari ring makipag-ugnayan sa BOC sa Trade and Industry Department para maasikaso ang pagproseso ng balikbayan package. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng BOC ang pagdating ng maraming balikbayan boxes lalo na ngayong holiday season. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of Migrant Workers laban sa mga pekeng consolidator. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya kasunod ng pagtataas sa Alert Level 2 ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sinabi ng Pangulo na nais niyang makatiyak na handa ang mga ito, pati ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya sa mga posibleng mangyari sa susunod na mga araw. Bukod sa Mayon na nasa Albay, nagpapakita rin ng aktibidad ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Papasok na ang panahon ng taglamig sa bansa. Pero ayon sa NDRRMC, dapat ay maghanda ang publiko para sa mga malalakas na bagyo na papasok pa sa bansa ngayong taon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa 5 hanggang 7 bagyo pa ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng 2022. Ayon sa Pag-asa, tapos na ang pag-iral ng habagat at posibleng ngayong buwan din ay makaapekto sa bansa ang amihan. Magdadala ito ng malamig na temperatura lalo na sa Luzon. Malaki naman ang posibilidad na maglandfall o tumama ang bagyo kapag ganitong panahon. Nagbabala din ang Pag-asa sa posibilidad na makaranas ng mas maraming ulan. Sa ngayon, ang driver natin ngayong season na to, inaasahan natin ang La Nina kung saan maaaring maging above normal ang rainfall sa ating bansa. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, dapat ay samantalahin na ng publiko ang panahon para paghandaan ng pagtama pa ng malalakas na bagyo. Sarili ng nating bahay ay dapat ihandaan din natin na kumbaga, let's try to build houses that are resilient, no, sa mga bagyo. Simple things na i-reinforce yung bubong, no, para hindi liparin. Ayon sa NDRRMC, sisikapin nilang mapanatili ang napapanahong pagbibigay ng babala sa publiko gaya ng maagang text messaging sa mga posibleng maapektuhan ng paparating na bagyo. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang namumuong sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Benison Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center, posibleng mabuo ito bilang low pressure area sa loob ng 24 na oras. Gayunpaman, maliit anya ang tsansa na ito ay maging bagyo. Ngayong araw ay asahan ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay ang salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Matapos ang 5 magkakasunod na linggo ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo, muling sasalubungin ng panibagong big-time oil price hike ang mga motorista sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, posibleng umabot sa 6 na piso o higit pa ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang inaasahang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Kasama rin sa inaasahang tataas ang presyo ay ang kerosene na posibleng umabot ng mahigit 3 pesos per liter. Paliwanag ng DOE, biglang nagdesisyon ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na bawasan ang oil production sa Nobyembre. Pero itong nangyaring Wednesday meeting, minister meeting ng OPEC Plus, biglaan po ang desisyon nila ay magbabawas sila ng 2 million barrels per day.
So ito'y napakalaki po kumpara doon sa nauna nilang ika nga ay testing nung October na 100,000 barrels lang. So ito'y inaasahan po natin na magpupos po nung reverse ng trend. Instead na rollback, may indikasyon po talaga tayo na mukhang magkakaroon ng increase next week. Sa ngayon po talagang hirap na po kami talaga po. Yan po ang amin pong mga daing, kaya ang amin pong hinanaing. Na sana po sa pagtaas po na lang isa ito, huwag naman po ituloy sana. Kasi kami po yung mga driver, hirap na po talaga kami. Sa totoo lang po. Yung pasakit po sa mga driver po yan eh. Talagang pahirap po talaga, kailangan po talaga, kayod talaga, walang kain, pahinga lang. Mahirapan kami yung mga driver sa operator. Pag tumaas yung langis niyan, kay kawawa din kami. Bawasan yung kita namin. Ginagawa namin, sagad na kami sa biyahe. Pansamantala munang sinuspinde ng Land Transportation Office ang paninita at panguhuli sa mga nakamotorsiklo na may top box at saddlebag na maaaring hindi rehistrado o hindi nakasusunod sa pamantayang itinakda ng LTO. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Chofilo Guadis III, nais niyang pag-aralang muli ang memorandum ng LTO na inilabas noong March 2016. Kasunod ito ng reklamo na nakarating kay Guadis na masyadong malaki ang multa na 5,000 piso para sa mga mahuhuling motorista na hindi pasok sa LTO standards ang top box at saddlebag. Samantala, hinikayat ng LTO ang mga motorcycle rider na iparehistro ang kanilang top box at saddlebag para na rin sa kanilang pansariling kaligtasan at ng publiko. Umarangkada na nitong Huwebes ang Philippine National Railways o PNR mula Calamba City sa Laguna hanggang Lucena City sa Quezon at pabalik. Batay sa inisyal na schedule ng biyahe ng PNR Calamba-Lucena, tig-isang biyahe ng tren lamang sa maghapon ang maaaring masakyan ng mga commuter. Umaalis ng 4:50 a.m. ng madaling araw ang tren ng PNR sa Calamba City habang ang biyahe naman mula Lucena City ay alas 6:30 ng gabi. Nagkakahalaga ng 105 pesos ang pamasahe mula Calamba diretso hanggang Lucena para sa mga regular na pasahero at 84 pesos naman para sa mga estudyante, PWD at mga senior citizens. Ayon sa PNR, bukod sa ginhawang maidudulot nito sa mga mananakay, higit ding mababawasan ang oras ng biyahe o ang oras sa kanilang biyahe. Ang Interprovincial Commuter Lucena to Calamba City ay karugtong pa rin ng San Pablo to Lucena City route na unang binuksan nitong nagdaang June 25. Nakapagtala ang Department of Health ng 2,409 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon. 1,526 ang nadagdag sa mga gumaling, habang 42 ang sa namatay. Sa ngayon, 27,129 active cases o nagpapagaling pa sa sakit. Samantala, ang bed occupancy naman sa bansa ay nasa 25.6%. Sa mahigit 28,000 hospital beds, mahigit 7,000 dito ang occupied o ginagamit ng mga pasyente. Nababahala ngayon ang Provincial Health Office ng Negros Occidental kaugnay sa tumataas na mga kaso ng rabies sa lalawigan. Sa datos ng Negros Occidental Provincial Health Office, mula Enero hanggang Hunyo ngayong 2022, tumaas ng mahigit 25% ang kaso ng rabies kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga kaso ay pawang mga nakagat ng aso na aabot sa mahigit 14,000 mga individual kung saan 9 na ang nasawi. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang health authorities sa mga taga-Negros na agad magtungo sa Animal Bite Treatment Center upang agad na magamot sakaling makagat ng hayop. Muling nilinaw ng Department of Education na papayagan pa ring mag-file ng paid sick leave ang mga guro na mahahawa o magkakaroon ng exposure sa COVID-19. Ito ang paliwanag ng DepEd kasunod ng reklamo ng Alliance of Concerned Teachers hinggil sa umano'y kapabayaan at nakalilitong health policies ng kagawaran kaya't may mga nahahawa ng COVID sa mga paaralan. Ito ang balita ni Janice Inhente.
Taliwas sa naging pahayag ng Alliance of Concerned Teachers kung saan sinabi ng grupo na walang sick leave credits ang mga guro, muling nilinaw ng Department of Education na papayagan pa rin na mag-file ng paid sick leave ang mga teacher na mahahawa o magkakaroon ng exposure sa COVID-19. Paliwanag ni Education Spokesperson Attorney Michael Powa, nakapaloob ito sa DepEd Order No. 39 kung saan maaaring makapag-avail ng excused absence na may bayad ang mga guro na magkaka-COVID. Tinatawag na excuse absence ay nakapaloob na po sa ating DepEd Order No. 39. Yan yung latest health guidelines po natin. Ayon po doon, pag ang teacher po ay positive for COVID, may simptomas, or close contact na kailangan mag-isolate, sila po ay makakapag-avail ng excuse absence. Ano pong ibig sabihin ng excuse absence? Yan po ay absence pero may bayad po sila. Nauna nang isinisi ng Alliance of Concerned Teachers sa DepEd ang umano'y kapabayaan at nakakalitong health policies ng kagawaran kaya't nagkakaroon ng hawaan ng COVID sa mga eskwelahan. Ayon sa grupo, may mga teacher na may exposure sa COVID ang inire-require pa rin umano na magturo sa ibang section. Bukod pa rito, kini-question rin nila kung bakit kailangang bayaran ng mga guro ang kanilang RT-PCR test sakaling mayroon silang sintomas o exposure. Sa ilalim ng DepEd Order No. 39, inaatasan ng mga paaralan na bumalangkas ng kanilang surveillance system at koordinasyon sa local health authorities upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19 sa mga eskwelahan. Samantala, hindi na inuobligang magsuot ng face mask ang mga mag-aaral, guro, non-teaching staff at school visitors sa mga pampublikong paaralan kapag nasa open spaces o nasa labas ng mga silid-aralan at iba pang school buildings. Ayon kay Attorney Powa, alinsunod ito sa Executive Order No. 3 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pwede nang alisin ang face mask kung nasa well-ventilated na lugar at hindi crowded. Bukod sa labas ng school buildings, papayagan rin ang pagtanggal ng face mask sa sports at physical activities ng mga mag-aaral. Kasabay nito ay mahigpit namang nagpaalala ang DepEd na ipinagbabawal pa rin ang pakikipag-usap ng mga estudyante kung walang face mask. Pag enclosed spaces po, which includes of course classrooms, required po or mandatory ang pagsusuot ng face mask. Hindi lang po mandatory ang face mask or optional lang siya pagdating sa mga open spaces. Open spaces can mean may bubong or walang bubong. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang Department of Education na tutulungan nila ang lokal na pamahalaan ng Silang Cavite kaugnay sa dinaranas na problema ng Luksuin Elementary School. Ito ay matapos iwan umano ng hindi pa tapos na ng kontraktor ang ipinatatayo nilang school building. Kaya ang mga estudyante nakapayong habang nagkaklase. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ayun pong nakapayong na yun ay ano lang po yun. May nagtag lang po sa social media account po. Tinag po ko na yung anak niya ba o pamangkin ay habang nag-aaral nakapayong sila sa loob. Ito ang mga larawan na nakarating kay Silang Cavite Mayor Kevin Anarna. Makikita na habang nagkaklase ay nakapayong ang mga estudyante. Agad naman natawag ang pansin ng alkalde kaya naman pinuntahan niya mismo ang eskwelahan kung saan kuha ang larawan. Doon na natuklasan ni Mayor Anarna na sa covered court lang pansamantalang nagkaklase ang mga estudyante. At kapag umuulan at humahangin, hindi maiwasang sila ay mabasa. Ang problema dulot ng hindi tinapos na ipinapagawang gusali ng Luksuin Elementary School dahil tinakbuhan na umano ng kontraktor nito. Ayon sa alkalde, nagkakalaga ng nasa 37 million pesos ang tatlong palapag na gusali ang nabayaran na ng buo, subalit hindi na ito tinapos. Bukod sa nasabing gusali, hindi rin natapos ang ipinagagawang classroom para sa mga bata na may special needs. Sa pag-iikot ko, meron pang building para sa SPED, sa mga special children na nag-aaral sa paaralan po dito sa SPED classrooms na meron pong building hindi tinapos ng contractor pero 100% na nabayaran na po siya. Dahil sa hindi maayos na classroom, may mga estudyante na ang naiulat na nagkasakit. Bukod dito, nagiging delikado rin yung sahig ng kanilang classroom dahil kapag umuulan ay nababasa ito at nagiging madulas. At saka ngayon merong 6 na estudyante na nagka-dengue dahil po sa
kulang-kulang na facilities doon po sa Luksuhin Elementary School. Ayon naman sa Department of Education, patuloy ang kanilang gagawing pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang magkaroon ng ligtas na lugar ang mga estudyante. So of course, we're very concerned with the students, or the learners. That's why yung DepEd po nakikipag-ugnayan ngayon sa LGU at sa bagong mayor kung ano po yung pwede nating gawin. Nakikipag-ugnayan po tayo sa LGU for the use of mga covered courts or other rooms na pwede po na safe gamitin ng ating mga learners. Handa naman magsampan ng kaso ang Silang Cavite LGU sa kontraktor ng proyekto. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ika-100 araw ng Marcos administration, wala pa ring naitatalaga si Pangulong Marcos Jr. na Secretary ng Department of Health. May nakikita namang posibleng dahilan ang isang health reform advocate kung bakit wala pang permanenteng health secretary. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dismayado ang health reform advocate na si Dr. Tony Liachon sa kawalan pa rin ng kalihim ng kagawaran ng kalusugan. Ayon kay Dr. Liachon, crucial at mahalaga sa mga panahong ito ang pagkakaroon ng health secretary dahil nahaharap pa rin ang bansa sa pandemya. Bagaman hindi niya kinekwestiyon ang kakayahan ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, limitado at tali naman ang kamay nito sa pagdedesisyon sa ilang mahalagang usapin. Pag wala kasing kumpirmado at OIC pa lang at hindi ka talagang tunay na pinangalanan o dinesignate na Secretary of Health, uninspired ka eh. You cannot even appoint persons na mga undersecretary kasi under the office of the President yan, hindi ka makapirma ng mga malalaking budget para diyan. Naniniwala naman si Liachon na posibleng inihahanda ang naturang posisyon para sa isang natalong kandidato sa nakaraang eleksyon. Maaring hinihintay lamang aniya ng Pangulo na matapos ang 1-year ban dito. Ilan sa mga nabanggit ni Liachon na natalong kandidatong may background sa health ay ang tumakbo sa pagka-vice-presidente na si Doc Willie Ong at Dr. Minguita Padilla na tumakbo sa Senado. So ang tingin ko, hihintayin ang isang defeated candidate. I don't know who, pero from the grapevine, ang naririnig ko ay ganyan. Pero I don't know the personalities kasi mababasa mo talagang hindi papangalanan. Kasi kung papangalanan, pinangalanan na rin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ibinasura ng 2nd Division ng Commission on Elections ang election protest laban kay Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan. Batay sa desisyon na inilabas ng COMELEC, insufficient in form and content ang reklamo na inihain ng natalong kandidato sa pagkaalkalde na si Alexander Lopez. Nabiguan nila si Lopez na patunayan ang kanyang paratang na nagkaroon umano ng malawakang vote buying noong nakaraang eleksyon. Wala ring naipakitang sapat na ebidensya maging testimonial o documentary. Si Mayor Hani Lacuna Pangan ay nakakuha ng 538 o 538,595 na boto noong May 9 elections, habang si Lopez naman ay nakakuha ng 166,908 votes. Ikinatuwa naman ng kampo ni Mayor Lacuna ang desisyon, habang wala pang inilalabas na pahayag ang panig ni Lopez. Nagsasagawa ngayong araw ang Ormoc City ng plebisito para sa panukalang pagbuo ng 3 super barangay sa syudad. Ang plebisito ay nagsimula kaninang alas 7 ng umaga at tatagal ng hanggang alas 3 ng hapon. Sakaling manalo ang boto na yes, ang District 1 to 28 ay magiging 3 barangay na lamang. Tatawagin itong Barangay East, Barangay West at Barangay South. Samantala, ang District 29 naman ay papalitan ng pangalan na Barangay North. Ayon sa Ormoc City LGU, sakaling magtagumpay ang Barangay Merger, ito ay maituturing na makasaysayan dahil kauna-huna ang pagkakataon itong mangyayari sa bansa. Sa mga naunang panayam, sinabi ni Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres Gomez na ang layunin ng Barangay Merger ay para mas mapabilis at mapabuti ang paghahatid ng basic services sa lahat ng barangay sa Ormoc City.
Dinismiss na ng Court of Tax Appeals ang 2.2 billion peso tax evasion case na isinampa ng Bureau of Internal Revenue laban sa dating senador at people's champ na si Manny Pacquiao. Base sa desisyon ng korte, nakasaad na hindi sapat ang mga naging batayan sa kasong isinampa laban kay Pacquiao. Nauna nang sinampahan ng BIR ng tax evasion case ang pambansang kamao dahil sa umano'y hindi nito pagbabayad ng 2.2 billion pesos na halaga ng buwis mula taong 2008 hanggang 2009. Pero giit noon ni Pacquiao, nagbayad na siya ng buwis sa Estados Unidos at hindi na kailangan pang magbayad sa Pilipinas dahil may kasunduan umano ang dalawang bansa na payagan ang kanilang mamamayan na gawin ito para maiwasan ang double taxation. Welcome naman para sa dating senador ang naging desisyon ng korte at nagpapasalamat na sa wakas ay lumabas rin anya ang katotohanan. Nakatakda na ang arraignment at pre-trial conference ng aktor at television host na si Vong Navarro sa October 11. Gaganapin ang pagdinig sa Hall of Justice ng Taguig Regional Trial Court sa Martes ng hapon. Kaugnay ito sa kasong rape na isinampa ng model na si Denise Cornejo noong 2014. Matatandaang noong nakaraang buwan ay sumuko ang aktor sa National Bureau of Investigation matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya. Idineklara ni New York City Mayor Eric Adams ang state of emergency sa lungsod upang tugunan ang krisis bunsod ng pagdagsa ng migrants. Mahigit na sa 17,000 migrant ang dumating sa lungsod mula sa southern border simula buwan ng Abril. Sa mga nakalipas na buwan, ipinapadala ng Republican states gaya ng Texas at Florida ang mga migrants sa democratic areas. Bahagi ito ng bangayan sa ilalim ng Biden administration habang patuloy sa paglaki ang bilang ng mga taong dumarating sa US-Mexico border. Ayon kay Mayor Adams, isa sa 5 tao sa city shelter system ay asylum seeker. Tinataya namang nasa $1 billion ang kailangang gastusin ng lokal na pamahalaan dahil dito kaya umaapila na ito ng federal at state funding. We now have a situation where more people are arriving in New York City than we can immediately accommodate, including families with babies and young children. Dismayado ang Biden administration sa desisyon ng OPEC Plus Alliance ng oil exporting countries na bawasan ang produksyon ng langis. Bunsod nito, inaakusahan ng Amerika ang Gulf producers ng pagkampi sa Russia. Noong Miyerkules nang inanunsyo ng 13-nation OPEC Group plus 10 allies na pinangungunahan ng Russia na magbabawas ito ng 2 million barrels per day na output simula Nobyembre. Ito ay pagkatapos magkasundo sa isang pagpupulong ang grupo sa Vienna. Ilang buwan ding kinukumbinsi ng Amerika ang Middle Eastern allies na huwag magbawas ng produksyon sa langis sa pamamagitan ng diplomatic efforts. Bunsod ng hakbang ng OPEC Plus, inaasahang lubha pang tataas ang pump prices bago ang midterm elections sa Amerika. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 25 na nagsasabi, "Payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit iibigin ng taong nag-uunawa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si JP Nunez at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.